Pitupong road network sa Region 2 ang apektado dahil daw sa pananalasa ng naturang bagyo. May update po dyan ng Bombo Radio Tugigaraw. Umabot na sa 7 road networks ang apektado dahil sa pananalasa ng bagyo sa Region 2, kabilang na ang 6 na kalsada at isang tulay. Ayon kay Maricel Acejo, Information Officer ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 2, mula sa 7 naapektuhang road networks ay 3 kalsada na ang apektado sa nagtipunan, 2 sa Madela at 1 sa Solana, Cagayan. Sa kasalukuyan, 4 na kalsada ang 1 lane passable sa Quirino, particular na sa Laconwap, San Manuel sa Nagtipunan at 2 road section sa Madela. Ito ay dahil aniya sa mga minor rockfall kaya't naglagay na ang DPWH ng mga signages bilang babala sa mga motorista. Samantala, mayroon rin 3 kalsada ang hindi madaanan dahil sa pagtaas ng level ng tubig, kasama na rito ang Itawis Bridge sa Piat, Cagayan, kung saan mayroong alternatibong ruta na maaring gamitin habang iba pang hindi maadaanan ay ang road section sa Barangay Laconwap, Nagtipunan at Cariculo, Solana, Cagayan. Sa iba namang bahagi ng rehiyon ay wala namang umanong naitalang apektadong road networks, ngunit patuloy ang ginagawang maintenance ng DPWH sa pagbuo ng mga preventive measures tulad ng pagpuputol ng mas sobrang sanga ng puno at pagdeklag ng mga kanal upang maiwasan ang aksidente sa kalsada. Maliban din po sa ating mga major road networks, kasama rin po sa mga minomonitor po natin ang ating mga different infrastructure po, no, katulad na po dyan ang ating mga school buildings and mga government-owned buildings. So lumipas na po ang bagyong ito, meron po tayong gagawin po na consolidation po ng data sa damage po na dulot po ng bagyong Christine. Paseo sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa disgrasya. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Genevieve Antonio. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.